And hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang full-time mom. For today's video ay ito na nga't nag-aempake na ako dahil at bukas ay aalis na si Daday. Yes mga mi, for schooling na ang aming Daday. Kaya samahan niyo ako ulit sa aming buhay-buhay bago ang schooling ni Daday. Naka-empake na yan lahat mga mi, kompleto na yan lahat sa kanya. Lagay na lang sa isang maleta agad para naman isahan lang ang bitbita ni Daday. So, 2 months siya doon kaya naman marami-rami siyang dadalhin. Pagkatapos niyan ay umakyat na ako sa taas para timplahan ng gatas yung dalawang bata. So, aura-aura muna. So, ito ang senaryo sa taas. So, higa-higa muna ako saglit dahil napagod akits. And, nagiya kami na mag-food trip, street food sa labas. So, ito, paalis na kami mga mi. Nagbihis na nga agad ako para naman di tayo maamoy ng anghit kasi nga pawis na pawis ako kanina kakaligpit ng mga gamit ni Daday. So, ayan na mga may bumili nga pala kami ng e-bike nung nakaraang araw, nung Martes, mga may. So, isang linggo na yan sa amin ngayon at hindi pa naman yan napapabless mga may pagbalik na lang siguro ni Daday. Kasi nga, pagkatapos naman ng Friday, Monday to Friday yung pasok nila. So, pwede na silang umuwi ng Friday ng hapon or gabi hanggang Sunday. So, Sunday ng hapon naman yung balik niya. Of course, tayo na mag-drive mga may kasi nga ito binili ni Dadia para sa akin para naman may magamit ako pag wala siya ay may mag-drive. O diba? First time ko ito mga may mag-drive pero naman, ayan, kahit paano, marunong na akit. So, hinahayaan na ako ni Dadia na ako mag-drive. So, ayan. So, ang hirap nga lang dahil ang aking instructor sa driving ay palasigaw mga may, magugulat ka talaga niyan. Oo, for me naman ay hindi naman masyadong mahirap sa mga ano lang makitid na daan kung mag-reverse. And sa highway mga may, alam nyo na mga driver, karamihan mga kamote talaga, kaya naman ingat-ingat din talaga ako. Ang tagal ko magtawid-tawid. So, second time ko na magtawid-tawid sa highway para matuto ako, no? At maghatid-hatid kay kuya. So, ito yung purpose niyan. Maghatid-hatid kay kuya para hindi na kami mag-service kasi ang laki ng binabayad namin weekly sa aming service. Mga may 700 ang aming weeklyhan. So, ilang araw naman yung Lunes hanggang Friday lang naman yung mga may. So, ayan. So, maghatid kay kuya, bit-bit-bit-bitin ng dalawang bata. Wow. Pero, konting ingat lang din talaga. At dahan-dahan nga naman. So, kahit nga naman magdahan-dahan tayo, kung may mga kamote tayo, mga tao sa daan na nag-drive, ay nako, wala talaga. Kaya todo busina ako at mga signal light talaga, hindi ko talaga inaano dyan. Bahala sila dyan. So, ito yung road namin mga median nyo. Dito kami dumaan sa kabila para naman medyo malawak-lawak yung aking pag-drive. So, 4 wheels e-bike lang ito mga me. So, ayan ang aming kinaya ng aming budget. At pwedeng-pwede na din to sa amin pang service lang din naman. So, hindi rin siya kaya sa malayuan as in malayo talaga. Na-try na namin to mga me ng simula amin hanggang pinakabayan namin dito Kalibo, mga maybe, di ko alam kung ilang kilometers, nakalimutan ko na kahapon kay daddy kung ilang kilometers simula dito sa amin hanggang doon at pabalik. So kaya pag full charge mga may ay kaya naman niya ng balikan. And then ipa-settings pa namin ulit itong kanya mga signal light at kung ano-ano pa dito kasi nga pag nagre-reverse ka ay wala siyang tunog. Gusto ko may tunog mga may para naman ma-info yung mga motorista, biyahirista na ayan na magbapaking yung baguhan sa pag-drive. Ayan. Kailangan bagay mo kahapon na yan mga may, so far so good at smooth naman yung aking pag-drive dyan. And talagang wala naman talaga akong masyadong ano dito sa pag-drive. Yakan-yakan naman kahit first time, di ba?
Biya kahapon. Bukod lang doon sa pagtawid sa highway at saka yung pag-reverse sa makitid na daan mga me. So ayan, di ko kakayanin. Kailangan talaga ng back up sa likod, magtingin-tingin. Talagang kakayanin ko naman mga me, pero tagal-tagal talaga. Dapat wala talagang dadaan muna. Haharangan muna talaga yung daan para naman makausad ako, di ba? So, anyways, good thing na rin ito para naman matasanay ako at maghatid-hatid kay kuya sa school. So, ito yung way namin mga me. Tignan nyo na lang ang aming daan. So, may other way din, alternate way din doon malapit papuntang highway. So, ito yung daan na papunta naman sa highway na dadaanan papuntang palengke. So, iyan yung aming view. So, itong place pala namin mga me ay maraming tanim-tanim to itong gulay, mga root crops. Yan talaga yung produkto dito banda sa amin. So, kami lang din talaga na walang tanim dito. Dahil yung lupa namin ay pinagtitirikan na namin ng bahay. So, pero malay nyo soon mga me, no, magkaroon din kami ng another lupa. Manifesting na natin yan para din may pagtaniman tayo ng mga mais, kamote at kung ano-ano pa mga pangailangan na pwedeng ibenta. And mga kalabasa, talong, okra, munggo, halos lahat lang ng mga may yan yung pinataniman nila sa lupa mga may, para siyang palayan siya mga me, ginawa nilang taniman ng gulay, mga ganyang style dito. Kaya maganda siguro yung lupa dito kasi marami talagang gulay na tumutubo ng So almost 4 years pa lang naman kami nakatira dito sa place nito namin, kasi nga dito kami nakabili na aming lupa. So dito na rin kami nagpatayo ng aming bahay. So maganda ang lupa dito kaya marami tumutubo, mabilis tumubo at lumago yung mga gulay nila. Ayan, bukod dyan ay marami din mga saging at mga puno-puno mga So, dumaan muna kami dito sa fire station mga mi dahil at may gagawin si Gabi. Nagpabutas siya ng kanyang mga papers. Wala kasi kaming puncher sa bahay kaya dito siya sa fire station pumunta. Kasi malapit lang din naman ito na. So, yung sinasabi ko, highway na talaga. Patawid dito sa fire station. Hi, Polly! Ang ganda mga yun. Hi, Polly! So, alam nyo naman na pag highway ay maraming dumadaan. At tapos naman ay dito kami sa mga street foods. So, sabi ko street food tayo. So, first time namin ito ganito. Siguro magganto-ganto kami mga ilang taon na nakalipas. Kasi naman pag araw-araw yung street food. So ayan, nagbanding-banding lang kami dahil nga bukas ay aming the day ay mag-i-schooling na. So yung schooling na the day ay hindi sa Maynila, dito lang din sa Visayas, pero malayo, mga 4 hours travel mga minute. Ayan, marami silang pagpipilian dito. So dito ako kasi nga si Kuya gusto niya to at si Polly. So ito naman yung lumpiang gulay para kay Blaze. Mga gulay. Pesos lang yan mga. Got a street food here. And then dito naman sa kabila ay playground sa plaza mga may. Sa mga slides para sa mga bata. Ayan. Get your slippers! Ayan na agad si Polly pagkatapos namin kumain. Naghubad na agad ng slippers. Sabi ko, huwag nang ubarin ng slippers kasi madumi nga yung sahig. Akala siguro sa bahay lang siya. Kasi dito sa bahay mga ay may slide din siya kaso maliit lang. Maiksi lang. So dito ay marami siyang mahaba. At Careful! ayan, may pa iba-ibang ikot-ikot na slide. Kaya gustong-gusto ni Polly yan. So ayan alam niyo bang binuhat ko talaga siya dyan kasi nga ayaw pa niyang umuwi. Sabi ko alas 6 na talaga, ayaw pa niyang umuwi. And then
Pagdating namin din ay naglaga ako ng mais mga me. Kasi nga bumili ako doon sa daan. So kaya nga yung sabi ko maraming produkto sa daan-daan na binibenta mga fresh yan mga me. Kaya bumibili kami. Ayan. And then, ayan na ang aming mais. So, 3 piraso lang mga me kasi nga hindi naman masyado namin maubos. No, sakto lang din naman. Sakto lang maubos mga me kasi pangit din naman pag ilang araw na nakastock at ilaga mo. So, mas maganda yung nakapitas pa lang ay ayun na kasi matamis-tamis talaga siya at lasa mo talagang fresh na fresh. Patapos niyan ay gagawa ako ng steam egg para kay kuya. So, first time ko din itong gawin siya para patikim ko sa kanya kung gusto niyang itong lasa. So, paggagawa ng steam egg mga mi ay 2 piraso lang na itlog yung gagawin. Good for 1 or 2 person na depende kung malakas kumain yung kakain. So, ito for me is good for 1 lang ito. Yan, medium size yung aking egg. Saktuhan lang yan mga me. At syempre ating batihin yan mga me, no? Para mag-mix yung ating itlog. Pagkatapos nyan ay lagyan na natin yan siya ng dapat nga hindi ko salt and pepper. So dapat hindi ko na talaga siya lalagyan ng pepper. So magkukulo muna tayo ng tubig sa steamer kasi i-steam natin yan kasi nga steam egg, 'di ba? So, unahin natin gawin ay magpakulo muna agad tayo ng tubig. Ayan, ligpit na natin yung mga nakatambak doon sa Dito na ako sa steamer talaga mga may nagpakulo kasi nga wala akong maliit na steamer para dun sa aking steam egg. So, while papakuluin natin ito, ay timplahan na natin yung ating egg. At, syempre, sa 2 perasong itlog, ay maglalagay rin tayo ng tubig. Yes, yung itlog natin mga me ay haluan natin ng tubig. So, paluto na yung ating mais mga me. And pwede rin yung kainin. So, ayan. Hala, wala tayong video sa Parang meron yan. 6 na takal ng tubig. Yung gagamitin natin pagtakal mga me ay yung kanyang balat ng itlog. So, di ba nag-crack tayo? Doon tayo magtatakal ng 6 na takal na tubig sa pinakamalaking shell ng ating itlog. So, yes, sa shell ng itlog mga me. So, ayan. Ayan pa lang mga me. Nauna yung pagtakip ng ating so, kabaliktad. Ayan. So, naglagay ako yan ng salt, mga may Himalayan salt, pink salt, pala. Nirapan pa ako sa takip. Dapat, ayan, naglagay ako ng pepper. Dapat hindi ako naglagay ng pepper kasi naalala ko, si kuya pala ay kakain. Akala ko ako kakain. So, ayan. Na natin, mix-mix din natin. Ganyan-ganyan lang din. Halo-halo. At ayan yung shell ng egg. So dyan tayo magtatakal mga me ng 6 na takal. Yung pinakamalaki mga me ng shell ng egg. Ayan, 2, 3, 4, 5. Ayan, 6. So pwede na yan mga me. Yan lang din. So, ganyan lang procedure mga me paggawa ng steam egg mga me. So, maganda rin naman ang resulta at maganda yan sa nagda-diet mga me, no? Kung nagda-diet kayo, huwag mo lalagyan. Ay, pinch lang talaga ng asin yung ilagay. So, yan na. Yung iba, yung alaga ko na ay hindi na ako naglalagay. Walang lasa. So, gumulo ng ating tubig mga me. So, lagyan na natin ang ating steam egg. Ay, takpan na natin mga me. Mga 5 minutes lang yan mga me, luto na yan. Ito yung ating mais, lutong-luto na mga me. So, ready to eat na. Ipakita ko lang sa inyo. Ayan.
And tara, check na natin mga me kung pwede na natin kainin. Serve na natin kay kuya yan pa kung magustuhan niya. If magugustuhan niya, edi gawan natin siya araw-araw. Ganon, para maiba naman yung kanyang ulam. At puro ano na lang prito, mga ganyan. So, ayan yung itsura ng ating steam egg mga mi. Ayan. O, tingnan mo na buo. For sure, hindi niya ito magustuhan mga mi. Kasi nga, mabuo-buo yung pepper. Alam naman ng arte-arte. So, umpisa na namin kumain mga mi. At ayun nga, at ayaw niya na kasi ano daw yung black na yun. Pero tinikman niya mga mi. At ayaw niya. Gusto na niya medyo matamis-tamis. So, next time, sabi ko, itamisan ko na lang yung sa kanya. I-try ko siya kanya ulit bukas. Excuse me po. So, bukas mag-try naman ako na medyo matamis-tamis mga me. So, ayan ang ating video for today mga me. Kasi upunta pa siya ulit dito sa God bless.